Repakol, kung bago ka lang dito sa channel ko, ako nga pala si Kuya Totoy. Nagbabasa ako ng mga horror stories at mga dark histories dito sa aking channel. Kung gusto mo ng mga ganong content, don't forget to subscribe at i-click mo na ang notification bell para updated ka every time na mag-a-upload ako. Simulan na natin ang kwentuhan ngayong araw. Kumuha kayo ng asin. Ibudbud nyo sa mga bintana at pinto. Ma, bakit? Aswang po ba yun? Sa pagsapit ng gabi at pagbigkit ng iyong mga mata, lagi mong itatanong, ligtas ka ba? Kilaw, Tapinoy Horror Stories. Huwag kang sisipol sa gabi. Yan ang madalas na madinig ko sa mga matatanda. Madalas kaming pagsabihan na huwag sisipol sa gabi dahil nagtatawag daw ng masamang hangin o elemento. Ngunit hindi rin naniniwala si April na pinsan ko at madalas niya itong ginagawa. Isang gabi, bandang 8 PM, kakatapos lang namin maghapunan kasama ang pamilya ko at ang aming mga kamag-anak. Masyadong naging maligaya ang pinsan kong si April sa mga sandaling iyon. Sumipol-sipol siya na mas malakas pa sa volume ng TV. Kung alam niyo yung tono ng Doraemon, yun ang huling sinisipol ni April. Tinitigan lang siya ni Lolo habang patuloy pa rin sa pagsipol si April ng Doraemon hanggang sa sinuway siya ni Lolo. Hoy! Nak! Tigil mo yan. Sinabi na huwag sisipol-sipol sa gabi. Nagtatawag ka ng masamang hangin. Baka mamaya may gumaya sa'yo. Tigil mo na yan. Napahinto naman si April at dali-dali akong tumabi kay Lolo para samahan siyang manood ng WWE SmackDown. Tapos gagayahin ko yun at bubugbugin ko ang pinsan kong si Ivy na bata pa. Babae siya at 8 years old. Habang naghaharutan kami, bigla na lang itong umiyak. Nagalit naman si Lolo at kinabahan ako. Akala ko napilayan ko na ang pinsan kong si Ivy. Ginaya ko yung sa wrestling, yung sasakalin tapos bubuhatin sabay ibabalibag. Pero sa sopa ko yung ginawa. Tinanong namin si Ivy, "Hala, chararat, bakit ka umiiyak?" Sumagot ang pinsan ko, "May lola dun eh, sa bintana. Tinitignan ako ng masama." "Ivy, baka si nanay lang yun. Alam mo namang mahal na mahal ka nun eh. Baka namimiss ka lang niya," sabi ni Tita Joanne. Ang nanay na kanyang binabanggit ay ang aming lola na matagal nang pumanaw. "Ibang lola po eh. Hindi po si nanay nakikita ko. Nakakatakot po siya." Pinatahan ko si Ivy at nilaro ko ang utak niya para hindi na siya umiyak. Nagawa ko naman siyang patahimikin. Pero nung oras na patulog na kaming lahat, bandang 10 PM, patay na ang mga ilaw sa kwarto. Bigla na naman itong umiyak at nagwala kaya pilit siyang tinanong ni Tita Joanne na mama niya, "Anak, ano na naman ba?" "Yung lola po kasi mama, nandiyan na naman po siya. Natatakot na po ako." "Nak, anong lola na naman ba? Gabing-gabi na natutulog na yung mga kamag-anak natin. Nabubulabog dahil sa iyak mo. Ano na naman ba to, Ivy? Naiinis na ako, ha?"
Patuloy pa rin sa pag-iyak si Ivy. Pero pati ako, mas pinakaba ng lolang sinasabi ni Ivy dahil sa kanyang iyak na sumisigaw na ng, "Mama! Mama! Uwi na po tayo! Ayoko na po dito! Mama!" Agad akong tumayo at binuksan ng ilaw sa kwarto. Kitang-kita ko ang iyak ni Ivy habang nakapikit at ayaw niyang idilat ang kanyang mga mata. Lahat kami ay nabulabog, lahat kami ay nagtayuan. Nagtayuan sa isang palaisipan na hindi mahanap ang kasagutan. Kahit anong pilit na pagtatanong namin kay Ivy tungkol sa matanda na kanyang nakikita, ay hindi talaga siya sumasagot. Bagkus ay umiiyak lang ito. Paghingang matalim at puro salitang, "Mama! Papa!" ang nadidinig namin. Si Tita Joanne ay mayroong abilidad na magtawas at may third eye din ito. Kaya agad niyang ginawa iyon para malaman ang isang bagay na gumugulo sa aming lahat. Nakita niya sa kanyang pagtatawas ang isang babae. Basta, ang galing. Kung titignan mo nga ang mga luha ng pandilang pinapatak sa tubig. Parang si Snow White pero kulay puti lahat dahil sa kulay ng kandila. Ibig sabihin, totoo ang mga sinasabi ni Ivy na may isang babaeng umaaligid sa bahay. Noong kumalman si Ivy, ay tinuro niya ang bintana sa aming kwarto. Mama, andyan siya, nakasilip kanina. Nakita ko mo, tapos tinatawag niya ako. Lahat kami ay napaatras at kinilabutan sa sinabi ni Ivy. Kasi paano nga naman makakasilip ang sinasabing babae ni Ivy? Gayong nasa second floor kami. Umakyat ba ito? O lumutang? Halos maluhan ako sa takot dahil sa mga sinasabi nitong si Ivy. Ang weird na kasi. Pero si Tita Joanne, binalot ang tapang sa dibdib. Binuksan niya ang bintana at sinilip ang labas. Ilang segundo lang, biglang nagsalita si Tita Joanne na parang nagpapadinig ng, "Huwag ka namang ganyan. Huwag naman yung anak ko. Pasensya na kung naistorbo ka o ano man ang nagawa niya. Bata lang yung anak ko. Tama na." "Tita, sino po ba yung kausap niyo? Tao po ba?" Tanong naming magpipinsan. Sinarado ni Tita ang bintana at sinabi sa aming, "May ali. May ali. Dun sa poste. Pero nakatalikod. Naka-brown na damit na mahaba at nakapaapa. Hindi ko alam kung siya ba yung lolang sinasabi ni Ivy kasi nakatalikod ito. Pero nung pinagmamasdan ko ang babae, bumigat. Bumigat ang pakiramdam ko." Ayaw naman naming sumilip sa bintana dahil sa takot at baka mamaya ay bigla pa itong bumulaga sa aming harapan. Kaya ang tanong namin ulit kay Tita Joanne, "Tita, ano po bang pwede nating gawin? Kasi baka mamaya bigla pumasok yun dito sa loob." Kumuha kayo ng asin. Ibudbud nyo sa mga bintana at pinto. "Ma, bakit? Aswang po ba yun?" "Hindi ko rin alam anak kung saan nanggaling yun. Pero habang tinitignan ko siya kanina, habang nakatalikod siya, ay nakaamoy ako ng nakakasulasok na amoy. Sobrang baho. Amoy na parang sinusunog ng mga gamit. Kaya kailangan natin maghanda. Hindi natin alam o sino ang kinakaharap natin ngayon." Dala ng aking labis na takot, ay agad akong kumuha ng mga asin
at ginawa namin ni Clyde ang mga sinabi ng mama niya na si Tita Joanne. Pagkatapos ay tinanong ko si Tita Joanne, "Tita, di ba may third eye ka? E di dapat alam mo ang mga dahilan kung anong meron sa lola na yun. Hindi naman porket may third eye ako ay malalaman at makikita ko na agad ang lahat. Kung ayaw niya magpakita sa akin, wala akong magagawa." Makalipas ang ilang minuto, sa wakas, nakatulog na si Ivy at nakabalik na rin kami sa aming pagkakahiga habang bukas ang ilaw sa kwarto. Nakatulog na rin kami ng mahimbing. Ngunit pagsapit ng alas 4 ng madaling araw, may kumatok ng malakas sa bintana ng kwarto na siyang naging dahilan kung bakit kami nagising sa gulat. Kitang-kita ko ang oras, 4 AM eksakto. Lahat kami naniningkit pa ang mga mata habang nagtitinginan sa isa't isa at dinig na dinig namin ang mahinang sipol na galing sa labas ng kwarto. Nasa loob na ito ng bahay. Sumisipol ito na parang may papatayin. Nakakakilabot. Alam kong hindi si April yun. Patayo na sana si Clyde para silipin ang aming pintuan sa second floor nang biglang may kumalikot sa doorknob. Nagtinginan ulit kaming lahat kung sino na ang maglalakas ng loob na magbukas ng pinto. Pero biglang agaw atensyon si Tita Joanne. Sabi niya, Wag niyong bubuksan kapag ganyan. Kapag pinagbuksan niyo ang kakaibang katok o senyales na may papasok, parang sinabi niyo na rin na welcome siya sa atin. Bigyan niyo ko ng lighter o posporo at iabot niyo sa akin yung oil sa altar. Pabulong na sabi ni Tita Joanne. Sinunog niya ang isang kapirasong papel na pinahiran niya ng oil habang may binubulong ito. Hinawakan ni Tita Joanne ang pader ng kwarto habang nakapikit siya ng matagal. At bigla niyang sinabi sa amin na may isang spirito daw na naakit sa aming bahay. Kanina pa pala namin iyon kasama sa loob mula kanina sa baba. Humingi ng tawad si Tita Joanne at inutusan niya kaming mag-alay sa gate at magtirik ng kandila at isama si April para umalis na ito. Pero bago pa lang ako makapunta sa isang kwarto para tawagin si April, sumigaw siya ng "Mama!" Habang humahagulgul sa iyak, binuksan ko ang ilaw at agad pumunta sila Tita Joanne. Tinanong namin kung bakit. Binabangungot na pala si April. "Binabangungot ako, Mama. Hindi ako makahinga. Hindi ako makapagsalita. Hindi ako makagalaw kanina. Kita-kita ko isang babae. Matanda siya. Brown yung suot niya. Para siyang madre. Yung damit niya, yung kasuotan niya. Pero kulay brown talaga. Kulay brown lahat talaga. Umapak siya sa kutsyon. Ramdam na ramdam ko yung bigat ng paa niya. Na umaapak sa kama. Tapos inuukit siya sa pader. Habang may binubulong siya. Hindi ko maintindihan, Mama. Hindi ko maintindihan yung sinasabi niya. Pero ang naalala ko, Siste, Opera, Satanica. Hindi ko na maalala. Yan lang yung natatandaan kong words niya. Gusto ko gumising pero hindi ko talaga magalaw ang katawan ko. Hanggang sa tumingin siya sa akin ng daan-daan. Parang nagmamakawa ang mga mata niya.
Sa sobrang takot ko, nagpray ako sa isip ko bago ako makagalaw at magising. Mama, uwi na tayo. Hindi mo na kaya. Si Tita Joanne naman ay humawak ulit sa pader at pumikit ng ilang segundo. At ang sabi ni Tita Joanne, nararamdaman ko na na-feel niya ang sense mo. Parang naging magnetic ang sense mo at ang sense niya. Kahit umuwi tayo, magpapatuloy lang siya sa pagpaparamdam. Ikaw pala ang salarin. Naguguluhan ako kaya nagtanong ako ng, ala, tita, anong connect ng pagsipol ng Doraemon? Hindi mo naiintindihan. Alam mo, bugok ka talaga. Syunga-syunga nito. Nagkataon lang na naakit ang ligaw na kaluluwa sa tining ng pagsipol ni April. Kaluluwang umaasang matutulungan siya. Siguro dahil naramdaman niya din ang good presence nating lahat. Or pwede ring naging familiar sa kanya ang tining ng sipol ni April. Tining ha? Hindi tono. Kumbaga, para siyang na-reincarnate sa nakaraan. Kitang-kita ko ang past life ng babae. Parang panahon pa ng mga Kastila. Inalipusta sila, sinunog ang barong-barong na bahay at pinatay dito sa kalapit na lugar nyo nung araw. Sa sobrang tagal na ng panahon, wala na tayong magagawang ibang tulong kundi ipagdasal siya. Kaya mag-alay tayo sa gate at ipagdasal natin siya gamit ang Ave Maria. Ginawa nga namin iyon, Kuya Totoy. Hanggang nagpaumaga na rin kami. Nagbawi na lang kami ng tulog nung pasikat na ang araw. Pagkatapos, nung nagising kami, nag-insenso na sila mama sa paligid ng bahay namin. Ilang araw na ang lumipas at hindi na bumalik ang isang babaeng naka-brown na damit. Hindi to bahay ng demonyo. Nagkataon lang talaga na may mga ligaw na kaluluwa na napapadaan. Umaasa sa tulong, nagagambala, nakikipasok sandali. Pero ang pagkakaalam ko sa bahay namin, 2 bata at isang white lady lang ang bantay sa aming bahay. Blessing sila sa amin. Tulad nung may nagtangkang pagnakawan kami noon. Nabuksan nila ang main door pero nabigo sila pumasok sa loob. Tulad nila, minsan may mga espiritu din na nais tayong tulungan at proteksyonan. Hindi sila lahat nakakatakot. Pwede rin natin silang ituring bilang parte ng ating pamilya. Kung hindi naman nila tayo sinasaktan. Bago nyo ako i-bash, opinion ko lang ito. Inyong napakinggan ang tampok nating kwentong katatakutan ngayong araw dito sa Kilabot Pinoy Horror Stories. Kung ikaw mismo ay mayroong nakakapanindig balahibong kwento, maaari mo yang ipadala sa aming Facebook page. I-search lang ang Kilabot Pinoy Horror Stories. O pwede rin sa pamamagitan ng email sa kilabotstories2021@gmail.com. Huwag mo na rin kalimutan i-click ang follow button at notification bell sa Spotify para updated ka sa mga bagong episodes. Mag-subscribe na rin kayo sa ating YouTube channel. I-search lang ang Kuya Totoy Kilabot dahil doon tayo madalas na nag-upload ng ating mga stories. Hanggang sa susunod na kwentuhan, mga repakol! Paalam!